Startup Podcast PH is co-produced by Simph, One CFO, Y Spaces, Credit Hero, Tiwala, Gate Genius, Cooltech Portfolio, and Red Circle Global. Check out our partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, inspiring more Filipino entrepreneurs and innovators. Live tayo ngayon dito sa Bayambang, Pangasinan. First time ng Startup Podcast PH dito sa DOST, Pangasinan State University, Aliguas Technology Business Incubator, Sustainable Food System Solutions. We have NutriFish, powdered freshwater fish with heart-healthy flavors into traditional Filipino cuisine where health, flavor, and Filipino pride come together. Rich in omega-3 and good for the heart. We have the founder, Sir Jomar Baratang. Hello, sir. Kamusta? Hello po, Sir Johnny. Kumusta po? Okay naman, sir. Kahit medyo maulan ngayong August 14, ilagay natin yung date of recording dito. Kasi medyo maulan actually this past few days. Yes po, sir. Kumusta naman po yung biyahe, sir? Okay naman, sir. Okay naman. Sakto nga, dahil maulan, sakto ang ating startup product now, NutriFish. Yes po. Pero anyway, sir, sige. Siguro, actually, gusto ko lang din muna bago tayo mag-start about the startup, no? Kamusta ka ba, sir, sa Pangasinan? I've heard kasi, di ba, sa Dagupan, medyo sikat ang milkfish, bangus. And actually, kagabi, kumain kami ng hito. Kamusta ka ba, sir, yung fish, dito? Yung fish ecosystem, fish industry? Marami bang mga mangingisda, mga fish industry dito sa Pangasinan? Particularly dito sa Bayambang, sir, marami pong mga talagang na mga fishermans. Dito po sa Bayambang, may festival po kaming tinatawag, yung Malangsi Festival. So, yung fish talaga mismo. So, they are usually mga freshwater. Freshwater. Kasi, actually, ilog no? Yung ilog. Bayambang. Nung papunta nga dito yung bus, napaisip ako, bakit may city, may municipality dito? Hindi naman siya nasa tabing dagat. Pero kasi, along the river talaga siya, no? And actually, maraming mga bayan dito along the river. So, freshwater fish pala. Yes po. Andyan po tinatawag po natin na si Agno River. Wherein si Agno River po, marami po siyang mga freshwater na from particularly sa Bayambang. Ano pa yung mga hito, tilapia, dalag, bangus, and yung mga gurami, mga aruho na tinatawag po namin. So, Pangasinan is not only for mga freshwater, meron din pong mga saltwater. Pero dito sa Bayambang po, medyo malayo po sa mga dagat, kaya freshwater po ang aming pinapakilala. So, pala, very rich sa fish. Actually, Yes, Bayambang, lalo na. No? Kaya rin, ang ating startup na feature now ay NutriFish. And actually, special ito kasi ito ay powdered form ng fish. Yes, Tama po ba yun, sir? Powdered po siya. Kasi sa market po, usually, nakikita po natin mga para sa kusina, nasa mga pork or mga beef, which is mga high in cholesterol. Kaya po naisipan po namin na magpatayo po or gumawa po ng NutriFish na tinatawag po namin para yung mga health conscious na mga individuals ay pwede po silang gumawa ng soup or ihalo sa mga pagkain po nila para hindi naman po, lalo na ngayon at maraming nagkakasakit, lalo na sa Pilipino, mga sakit sa puso at matatas ang cholesterol. Actually, parang uso kasi yung mga chicken soup, beef soup. Po. Pero yung fish soup, hindi ganun ka uso. Pausuhin na natin. Yes po. Hindi nakikita sa market. But anyway, sir, sige, I'll give you the stage na. Siguro I'll let you introduce si NutriFish kumbaga sa ating listeners. So, sige, Sir Jomar, ano nga ba ang NutriFish? Okay, so po si NutriFish po ay kumbaga nagsimula po siya sa isang idea kasi from my background, ako po ay nurse actually. So, during the course ng aming sa pagiging nurse sa hospital, meron pong mga hirap na hirap po kami makahanap, lalo na yung mga after ma-opera ng mga pasyente. Kasi ang kanilang mga dieta ay from mga liquid going to semi-liquid tapos sa mga nagiging solid po. So sila po, lalo na kapag medyo may mga problema sa puso, may mga matataas ang cholesterol level, kailangan po nila ng mga from fish or from mga gulay. So naisipan po namin yon na mag-conceive or gumawa po ng mas nutritious na mga soup. At ready to go na rin po siya, lalo nung kapag maglagay lang po ng water tapos pwede na po siyang
inumin. So, Para, ano lang siya, sir? Just add water. Powder, water. yes yun. po, powder para mas mabilisan po. So, instant fish soup, actually. Yes po, instant fish soup siya. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Still filling out loan applications for your business? Yeah, thought so. Save your time. Grow your business. With Credit Hero, one online application gets you loan offers from multiple lenders. Apply for a business loan now. Visit credithero.com. If I may ask lang, Sir Jomar, actually very interesting, no? Actually, I think first time ko itong maka-encounter ng ganito, no? Powdered fish na ready to turn into soup. Paano na, sir, naisip yung idea na kumbaga, kasi hindi naman siya biglaan. Of course, nakita niyo yung problema nga na you want people to be more healthy sa mga diets. At the same time, fish ang isa sa mga kinayaman, kumbaga, dito sa Pangasinan or sa Bayambang. Kumbaga na-combine siya with that process of powdering. Paano, sir, exactly naisip nyo yung possibility na maging powdered form yung fish? Hindi naman siya ganun kasimple, di ba? I mean, paano nyo, sir, na yun? Kasi, kumbaga, it also requires science or kumbaga maybe engineering. So paano siya, sir, nabuo yung concept, kumbaga? So ganito, sir, Johnny, no, ang nangyayari po noon, para maging powder po, kasi lalo na kapag marami ang harvest ng mga freshwater fish, particularly si tilapia, nasisira lang din po siya. So para po hindi masira, nagkaroon po kami ng idea na i-turn into powder. So nagkaroon po ng collaboration from the Food Innovation Center na kung saan dito sa PSU. Yan, dito po sa PSU. So, nag-undergo po siya ng research. Tapos po, ang ginawa na lang po namin ay naging spray-dried fish powder para maging powderized po yung fish mismo. At the same time, hindi lang siya fish, meron din po siyang mga merpuan na tinatawag po natin. Yung combination po ng mga bawang and other ingredients para kapag natikman nyo po yung fish powder, talagang kompleto na po siya. Soup na siya. Full soup na po talaga siya. Yung research, sir, was under you din or parang ito sa research by PSU? Kumbaga, you had the concept and then PSU, Pangasinan State University, Bayambang Campus, did the research. And then, nung okay ng research, kayo din yung nag-implement, nag-execute, kumbaga, for this to become a business, something like that. Ganun ba yun, sir? Ang nauna po actually yung research muna. So meron ng research. Kami rin po yung gumawa ng research na po yun. And we turn it, nung tumayo po si Aliguas TBI, dun po namin siya pinasok to market or for commercialization. Opo. Yung sa pala, sir, fish powder, kasi you mentioned, diba, na merong mga nakahalo ng mga rekado. Yung fish ba muna, sir, is it any fish or meron ba kayong specific isda lang na kasama dun? Or baka flavors yan? Meron kayong bangus flavor, hito flavor, something like that? Actually po, yung testing po namin during the research, inuna po namin si tilapia, tapos naging dalag po. Kumbaga may hito. So, during the testing sa mga for taste test na tinatawag po namin, mas nagustuhan po nila yung tilapia. Kasi yun yung parang, kumbaga, siya yung marami. And during that time, nakita rin po namin yung sustainability ng tilapia. Anywhere pwede kang, or kumbaga, all season po siyang nandoon sa area. Kaya para hindi po siya mamatay or para hindi kumbaga, maubos. So, we consider tilapia po yung at saka, final product. I think, even sa ibang lugar, maraming tilapia. Yes. So, pwede itong ma-replicate. I mean, kumbaga, hindi magiging problema sa supply chain. So, isang solve ng Aliguas TBI, food supply chain.
kumbaga you have the research, you have the product, but pwede kang magkaroon ng quote-unquote franchise or parang Yes. pag-replicate sa ibang lugar, even Visayas, even Yes po. Mindanao. As long as may tilapia and they have the equipment needed for this and the knowledge that nag-start sa inyo, pwedeng magawa ang Nutrifish. Yes po. Para po ma-replicate po ng ibang at may bahagi din po sa ibang mga mamayang Pilipino po natin. How about, sir, if ever in the future lang, kunwari, gustuhin ng mga tao na ibang isda, are you open into that? Yes, sir. Uh, Actually, meron na rin po kaming mga prototypes with regarding to the other isda para may kumbaga may choices ang mga tao kung ano yung pipiliin. Kung dalag ba, Oo nga dalag eh. flavor or bangus flavor or karpa flavor. Actually, nung bata kami, tilapia talaga ang lagi namin Yes po. nakakain. Kasi it's halos lagi nasa palengke yan eh. Opo. May isa pa, sir, na isda galunggong. Yes. Pwede rin ba ang galunggong? Yes po, we consider galunggong din po yung mga nasa from saltwater. Saltwater ba ang galunggong? Yes po, Okay. saltwater Okay, siya. okay. Ang tilapia is, freshwater. Freshwater Okay, po. sige, may Opo. natutunan tayo dito. Yes. Pero pang galunggong, we can consider it. Yun nga lang po, medyo mataas po siya dahil saltwater. Medyo mataas po yung, kumbaga, sodium content po na Oo nga, tinatawag hindi siya po ganun natin. So, mas ideal ba ng freshwater? Kasi nga, kung health, kumbaga, ang approach natin. Yes po, opo. Going back dun, sir, sa taste test, so yung parang testing nyo, actually, very interesting yun yung process na yun. Gusto ko lang din mas malaman pa, Ano, sir, yung mga fish na trinay nyo nun? Tsaka, ano yung mga criteria? Kasi, multi-perspective naman yun eh. Hindi lang naman yung taste for Opo. sure eh. Kumbaga, yung health factor, yung nutritional content, maybe yung cost, kumbaga, nasama siya sa consideration. Maybe dun sa taste, hindi lang isang aspect ang taste eh. Pwedeng yung parang hahanap-hanapin siya or talagang masarap in the first. So, sir, yung, paano, kumbaga, can you share lang yung kwento nung papaano kaya nag-test and paano na-determine nyo ultimately na tilapia yung gamitin? Opo. I think very interesting yung process na yun. Yes po, yung taste test na tinatawag po natin, may iba't ibang stages po kung ano-anong mga, kung say for example, kung ano yung lasa nun, kung paano yung consistency, tapos kung paano pa ba yung mga iba't ibang, kumbaga, yun yung sabi niyo po yun, nutritious indication niya, tapos at in ibang area po. So usually po kasi, yung, kumbaga si tilapia, andyan na po siya eh. Kumbaga, kapag natikman mo po siya, ay tilapia to. Pero yung with the other fish, hindi nila ganong ma-distinguish kung ano yun kasi siguro we don't know kung hindi sila familiar dun sa kanyang lasa. Tapos kung ano pa ba yung ibang fish na nandoon. So, kaya siguro, kaya siya lumabas yung tilapia kasi yun na yung nag-register sa utak. At yun na yung parang natitikman na nila noon. Kaya siguro po ganun yung lumabas. Yung bangus nga, sir, bangus. Yung bangus po, Freshwater ba ang bangus? ang bangus po pwede na siyang parang half-halfway po siya. Okay. Nabubuhay po siya sa medyo freshwater at medyo saltwater. Pero usually yung mga talagang pinang-breed po nila ay kinukuha po nila from the saltwater. At okay. dahil po freshwater kasi kumbaga si Bayambang kasi doon po siya kilala. Siguro we can make some option din po si bangus. Siguro kung nasa Pangasinan, pero kilalang-kilala kasi si bangus kapag sinabing Pangasinan. Pero ang bangus po kasi nasa Dagupan area po siya. Kumbaga, actually, malayo pa yung Dagupan dito, no? Ilang Yes hours pa po. ba? 2 hours pa mga ba? 2 hours po. 2 hours pa ang Opo. biyahe. Kailangan pang lumangoy ngayon dahil medyo baha-baha po. Sige, sir, about sa Nutrifish, sayang wala tayo dito exact nung itsura Yes ng product, po. pero ano ba siya? So, sachet, diba? Sachet siya. Yes po. So, can you parang describe lang, sir, yung itsura niya and the idea if talagang i-consume siya ng tao? Parang, for example, mabibili siya saan siya mabibili? Let's say, Shopee, Lazada, or maybe sa mga stores. And then, sachet ba siya na malaki or maliit na one pack, one consumption? Or maybe one pack siya pero malaki yung serving? And then, paano siya exactly lulutuin or magiging soup? So, can you describe lang, sir, si Nutrifish? Okay, so yung Nutrifish po, nasa around 30 grams lang po siya na nasa sachet. Para siyang nasa coffee stick lang po. Tapos, ilalagay na lang po siya sa
lalagyan lang po siya ng tubig with a 1 glass of water. Tapos pwede na po siyang i-consume. Or pwede rin po siyang gamitin during dun sa kusina kapag nagluluto or nagpapakbet or nagluluto ng pampalasa. Pampahealthy na rin. Pampahealthy na rin po siya. So far ngayon po hindi pa siya na-release outside the other markets or mga B2B business to business po natin. Kasi undergoing pa po siya ng kumbaga the registration ay fulfill ongoing po yung kanyang para po ma-register at the same time to protect the product po. Pero soon ngayon po ongoing po yung talk po namin sa isang company, tapos sila po ang mag-adapt po nun to more commercialize and market the interesting, process po. Makita natin sa mga grocery or sa mga, kumbaga maging mainstream siya na hinahanap-hanap ng mga Pilipino. Yes po. Naisip ko lang, sir, parang yung paggagawa ng now is for soup, no? For soup or panghalo nga sa mga pakbet, sa mga, maybe sa mga nilaga, sa mga sinigang, for example. May possibility ba, sir, na inumin siya, as in drink siya? Or Yes po. Ganun, Yes po, sir. Okay. Parang hydrate yung mga yes po, ready to go po siyang inumin para po mas masustansya yung inumin. Kasi one of our research also kasi medyo nabigla din kami nung lumabas na kumbaga mas gusto ng mga bata ang fish as parang merienda. Oo, tsaka nga naisip ko tuloy, yung ibang mga bata yung dati, I'm not sure kung ginagawa nito, sir, yung kanin, talagyan ng Milo or Ovaltine na powders, kinakain. Yes po. Baka pwede rin, yung hindi na siya ilalag sa tubig. Yes, kanin, lagay yung powder. Yes, yun yes po. Yan na, pagkain na po yun. Ulam. Yan na yung parang ginagawa natin noon, or kape lang, binubuhos. Pwede, sir, kape, lalagyan niya itong Nutrifish. Fish coffee. Fish coffee. Pwede rin. Depende po sa kung anong... Pero maalat ba siya, sir? Maalat yung... Parang maalat. Kasi, di ba, tilapia, tsaka yung mga garlic, etc. So, maalat yung taste niya, no? Hindi naman po gano'n. Yung tamang-tama lang po talaga yung kumbaga, kapag gumawa ka ng sabaw na parang fish, yun na yun po yung malalasahan ninyo. Or parang sinigang na fish, ganun ang kanyang lasa po mismo. Parang, basically, parang naglaga. Para pinaglagaan mo yung isda. Yes po. Ay, mga fish soup na Opo. naalala ko may mga soup na yung fish head. Yung yes. Pampalasa lang yung fish head talaga. Sino yung soup? Yung, Opo, tama po. Medicinal nga siya na. Opo. Yung powdering nito, sir, paano siya? I mean, of course, I think it's an I think it's an intellectual property. Yes, or, pero just to give an idea, dito ba siya, sir, sa lab or sa facility ng PSU pinapowder? Parang, kumbaga, just to share a bit lang about kung paano siya nagiging powder. Opo. Dito po sa My Food Innovation Center po kami under DOST. Dito po sa PSU. Wherein doon po siya pinapowderize. Talagang powder na powder po siya. Para mabilis po siyang ready to go po talaga siyang inumin. So dito, sir, sa PSU yung powderization tsaka yung packing dun sa... Yes po. Opo. Another thing pala na, sir. Yung preservation nito, for sure, correct me if I'm wrong, pero hindi naman kayo, I think, naglalagay ng preservatives dito, no? Pero, ano, sir, yung shelf life niya, kumbaga? Kumbaga, yung shelf life niya, it will take up to 1 year po. So napatagal siya dahil sa powder, sa process dahil ng powder? sa powderize, tapos may iba pa po siyang dinadaan ng para po maging yung shelf life talaga po niya. Okay. So, ano rin siya, kumbaga, pwede siyang pakyawin, tapos yes po, i-stock. Yeah. And then even pag bagyo, pag maulan, pag hindi makalabas ng bahay. Tara, luto na lang tayo ng Nutrifish. So, yes po, just po. Actually, hindi nga luto just add water. Andyan na, just add water. Hot water ba, sir, or ano pala? Hot water, mas better po para po mas ma-mix po ng tama yung kanyang yung powder. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more. Meet Lala, a freelancer who chose GigGenius. Unlike many platforms that make freelancers pay just to apply,
GigGenius was built to put skills first, not spending. No pay-to-apply barriers, no bidding fees, just safer opportunities through dual system verification. Ready to experience the difference? Visit giggenius.io and join GigGenius today. Ayun. Sige sir, actually, now gusto ko lang magtanong about sa story sa'yo. No? Na-mention mo na kanina that you're actually a nurse. Pero bilang nurse, hindi mo naman basta-basta iisipin maging founder, maging startup founder, or mag-invent ng NutriFish. So, saan nanggaling sir yung talagang urge to, I mean, you could be a nurse. Kumbaga, nag-aalaga ng mga tao, nag-aalaga ng health ng mga tao. Pero yung thought na gumawa ng product na mas makakatulong pa no, sa health nga ng mga tao. Hindi lang sa health, kundi sa pagkain din, kumbaga. Yes po. Paano sir, kumbaga na spark kumbaga sa inyo yun? Okay. And by the way, are you graduate dito sa PSU? Or? Yes po. Graduate po dito sa PSU. At the same time, nagtuturo na rin po sa College of Nursing. Okay. So, by profession, nurse po ako. Yun po, naging motivation po namin. During sa industry level, kahit na nung nag-duty po kami dito sa school, nakita na po namin na ang hirap gumawa ng soup. It will take time. Pagka-opera ng pasyente or after, kung kailangan niya ng medyo yung soup na mga ganun, kailangan niya sana agad-agad para naman may nutrition po siya. Tsaka ano nga pala, for patients, mahirap lumunok. Tsaka bawal yung mga masyado may sodium. So, yes po. Ito nga talaga. So, nung pinasok mo namin itong NutriFish, lalo na nung pumasok kami sa TBI, para sa incubation, tanong sa project leader. Kasi I am a nurse, pero I don't have any kumbaga, wala akong idea when it comes to the business. So, tanong sa project leader, tama ba itong pinapasok ko? Okay, yun yung tanong ko. Tama namang pinapasok mo, sir. So, along the way, hanggang for almost 1 year na incubation po ng DOST TBI. Ayun po, dire-diretso ang development ng product. Hanggang sa maturuan po kami kung how to market, on how to protect the product, and how to develop it. So, tama pala yung pinasok ko as a nurse. Pero with the other help po ng aking mga members. Dahil nurse po ako, kumuha rin po ako ng mga ibang members na kabisado po yung business at the same time yung development mo ng product. So, yung isang isang member ay from TLE, from Food Innovation Center. Teacher din po siya. At yung isa rin po ay hindi naman namin alam mag-market, kaya kumuha po kami ng business administration. Wow. Para kumpleto Ricardo, parang NutriFish din na kumpleto Ricardo. Wow. Pero actually tama yun, sir. I mean, first of all, technology business incubators like ito ngang si DOST PSU Aligwas TBI, actually isa sa mga goal nila ay for research. Yung research ay hindi lang ma-stock sa mga bookshelves, kundi ma-turn into something na nagagamit ng mga tao. And isa sa mga way nga dun is to commercialize it, kasi by commercializing, nagiging accessible ito sa mga tao, tsaka it becomes a natural, nasusustain din yung business at ma-operate, makakapaggawa pa ng NutriFish, for example. So, you have the urge. Actually, yun nga yung pinakameron ka, sir. You have the urge and the concept. And then you found someone na may kaalaman, food research. And then you found someone na may alam sa market, business. So, yun na yung team. And then now you have si TBI to further help, I think, dun sa product development and dun sa pag-commercialize nga. Yes po. Itong si you joined the TBI nga, no? Actually, sir, I want to ask muna rin about that, Paano kayo napunta sa Aligwas TBI? Paano nyo nakita and paano kayo nag-apply, kumbaga, to this? So sa TBI po, nag-start po siya ng 2024 po, usually po. Tapos nakita ko nung mag-post po sila ng call for application ng mga incubatees. And nakita ko yung naka-focus sila sa mga food system. Sakto. Nung nakita ko, mukhang matutulungan ako ng TBI para mas ma-develop at ma-commercialize yung product.
So, I tried. Kaya, lagi kong tinatanong si project leader kung tama ba yung pinapasok ko, tama ba itong ibibigay ko sa iyo na application ko. Ano gano'n. Pero ang meaning, sir, is talagang gusto nyo, talagang may urge kayo to and nagkataon, dumating ang TBI, mas na-boost, mas nagkatotoo, kumbaga yung idea nyo. Yes, Tama. sir. So parang even before pa the TBI, you already have that urge to create something like this. Tama po. Apo. Kasi po, may idea, marami tayong mga ideas, pero hindi natin ma-turn into a feasible product kung wala po tayong mga like si TBI para mas ma-commercialize at ma-turn into reality. Now, sir, dun sa yung commercialization, paano yung plano nyo? Well, siguro parang mas maganda makita, ano yung nakikita nyo na long-term na parang itsura ni Nutrifish sa market? Paano siya kinokonsume ng mga tao? Saan siya available? And then, paano kayo nagsisimula ngayon maghanap ng mga bibili or ng mga customers, kumbaga? Okay. So, ngayon po, ongoing po yung talk po namin doon sa manufacturer. Kasi po sila usually mag-a-adapt na po. Kumbaga i-adapt na nila yung product. So parang as a manufacturer, sila din sa part ng pag-sell or kumbaga, iba pa? May say din sila. May sales din meron din po sa amin. So parang basically, para kayo nag-commission ng new product for them. Opo. Parang naging siyang parang business to business na partner, B2B na lang po. So sila ay magma-manufacture, mag-produce, and then sila na rin yung kumbaga mag-channel sa market. Yes po, kung distribution pwede nito. Po, yes po. So nag-produce kayo ng panibagong recipe for them, parang ganun. Yes po, provide po. Okay. Kaya actually talagang ongoing po yung talks. Kasi when it comes to dahil nga, yung isang challenge mo namin kasi talang yung oras, the time, dahil full-time faculty member, at the same time, hindi po namin gaanong kumbaga, asikaso yung talagang pagbebenta po ng product into other. Kaya we are trying to top up yung ibang partner po namin na sila na lang po ang kumbaga magbebenta or para ma-market po yung product. Kamusta nga yun, sir, no? Yung ibang teammates niyo ba, faculty rin? Yes po. So lahat kayo faculty member. Kamusta nga yun, sir? So may faculty load kayo, you teach, yes no? Po. And by the way, as faculty, you do research. Yes po. Kaya research nyo So research nyo to. Ito naman yung sa research load mo. Yes po. po. May teaching. Sa teaching, doon nagsimula yung urge, no? To make healthier food. So sa practice, research, nabuo yung research ni Nutrifish. Yes, and then, ito ba, sir, kay TBI, part din to ng load or separate ito? Si TBI, wala po. Hindi na kasi siya. yung ibang state university, meron yung parang extension or yung parang practice. Parang nasa load siya, pero ito hindi. Opo, separate hindi po. Siya. Kaya, aside from being a faculty member, full load ka, tapos, kumbaga, ito na lang yung, para makatulong po sa mga ibang mamamayan nating mga Pilipino, kumbaga, extra beyond load na po si TBI. Po. But speaking of that, sir, kamusta? Paano nyo nababalance yung time ninyo? Busy kayo sa teaching as a faculty, and then you're still doing this. So, or baka ito na yung free time? Ito na yung, no? Yung parang pastime ninyo. Opo, tama po, Sir Johnny. Yung sinasabi niyong pastime, kahit may trabaho, kumbaga doon ka na nadidistress kahit walang, kumbaga, lahat ay possible kapag gusto mo talagang gawin. Kaya kahit pagod ka or doon na lang, sabi mo nga, Sir John, gawin mo pastime para mag-enjoy ka. Isipin mo lang, nag-enjoy ka habang gumagawa ng trabaho. Actually, feeling ko yan din yung sikreto ng mga entrepreneur, ng mga business person. Kasi lalo na yung mga yung kumbaga may full-time job na day job, and then nag part-time business, parang podcast or something like that. Mahirap hindi siya madali sa time But if you treat that business, that challenge as your pastime, your hobby, na-enjoy mo, that's how you'll grow loving it, and that's how kumbaga hindi ka mababurn out, kumbaga, kasi you really love doing it. Yes. Parang ito nga, it's research, it's commercialization, product development, pero you enjoy it. So, hindi ka mapapagod gawin. Yes po, tama po. And hopefully, when the business goes well, meron din namang economic benefits. Yeah. Yun
Yun yung medyo pinaka-vision po natin, goal po natin. Kahit papaano may makadagdag sa sinasahod. Ayun. Now, sir, ano naman yung vision nyo for Nutrifish? Maybe in, let's say, 5 years, what do you see kay Nutrifish, kumbaga? Okay, in 5 years, si Or Nutrifish... medyo habaan natin, 10 Okay. years. Okay, 10 years. Okay, sige. Habaan po natin sa Sige, 20 years. 20 years. Okay, siguro in 20 years, si Nutrifish, may iba't ibang na po siya, iba't ibang variety, iba't ibang options, para po mas ma-enhance si Nutrifish at makatulong po tayo sa mga, lalo na po ngayon dahil napakaraming fast foods at hindi na ganong healthy. Yung dahil the healthy part kasi ang tinatarget po namin na kahit papaano ay maging healthy po ang mga Pilipino. Lalo ngayon, pabata ng pabata. Yung nagkakaroon ng mga may high blood, may diabetes, or nadadialysis. Para po kahit papaano makatulong tayo sa mga sambayan ng Pilipino. At ngayon, may dinedevelop po kami na from byproduct po ng Nutrifish. May tinatawag naman po kaming ilalagay po siya sa pandesal. May tinatawag kaming Nutripandi. Nutripandi. Fish din siya? Fish din po. Pwede fish pandesal. Fish pandesal. Parang ganun po ang nangyayari. So, along the way, nagkakaroon po siya ng iba't ibang products. Pero nakabase pa rin siya sa Nutrifish. Kasi si fish talaga omega-3. Good for the heart. So, unti-untiin po namin, magkakaroon po siya ng maraming anak siguro na ng mga ibang product. Galing. So, basically, si Nutrifish, siya yung pwede maging umbrella. May instant soup. Yes po. Actually, hindi lang instant soup nga. Basta powdered form na pwede ihalo sa soup. And then, pwede magkaroon ng fish pandesal. Yes. Or pandi. Ano, sir? No, parang Nutripandi. Nutripandi. Ayan. Parang yung parang may malunggay pandesal eh. Yes. Ito, yes, fish naman pandesal. po siya. And then, baka may iba pa. Fish, ano ba? Fish chocolate cake. Yeah. Or fish beer. Wow. I mean, yung mga hindi healthy masyado. Pwede healthy ko. Yes. Wow. Pero actually, true, sir, nakaka-alarm nga rin. Siguro hindi naman malay masyado ng mga tao, pero parang nakaka-alarm nga na pabata yung nagkaka-hypertension, heart problems. I think factor din yung lifestyle and diet now na napakadali pa-deliver ng fast food. Yeah. Pa-deliver ng kung ano-anong fast food, no? Tsaka mga fried food. Yes. I think parang just to complement lang din yung kay Nutrifish, I think yung lifestyle na yun ay dahil din siguro busy yung mga tao, may remote work, ayaw na lumabas ng bahay, magpapadeliver na lang. Ganun din naman si Nutrifish. It's instant actually. Yes. Stock mo lang sa bahay mo, 1 year shelf life, stock mo sa bahay mo. Yes. And then, hindi mo na kailangan lumabas ng bahay. Yes, You have soup, pwede mo ilagay sa kanin or maybe sa may pandesal nga, bread, Yes, diba? So, it's still, kumbaga, you have that, resolve mo hindi mo na kailangan lumabas ng bahay. Tama. Healthy pa rin yung food mo. Yes po. Right, sir? Tama po. Kaya ang ginawa naming proto-persona po noon sa MVP po namin, kumbaga si mother na napaka-busy. Kumbaga full-time mom, full-time mom at the same time, may trabaho din po siya. So para hindi ma-sacrifice yung health po ng mga anak niya. So we created the Nutrifish. Kahit busy po siya, in an instant, or nutritious pa rin siya. Or yung mga anak na nila, lalagay lang eh. Lalagay Yes, lang. May ulam na. Hindi na kailangan siya. Tama po. Naisip ko lang, sir, may possibility ba, maybe in future research pa, para mas buo talaga yung balanced diet. May gulay or, diba itong sa Nutrifish, yung powder stick, powder sachet, may garlic, may mga ganyan. Pwede ba, sir, mga ibang gulay? Malunggay or kung ano pang healthy vegetables na pwede ihalo? Yes, we're thinking po na para po mas maganda yung kanya or maging kumbaga kompleto po siya. Kasi si Nutrifish, mayroon na po siyang sibuyas, sa mga ibang condiments. Tapos yung ibang area po, maganda po. Yung may gulay or may saluyot or may mga iba't ibang
mga gulay na nutritious din po. Kalabasa, mga Yes, rich, tsaka yung po. mga rich in fiber. Na, Yes po. so, kompleto pag ano, no? Kompleto po sana, no? Saing ka rin ng kanin, kuha kang tubig, pwede nga hindi nga, kung pandesal nga Opo. Tapos tubig, and then, the fish has the protein, then kung may mga gulay, may fiber, kompleto na. Kompleto na siya. Good idea, sir. Sige sir, ano tayo? May isa pa lang question. What keeps you motivated? Hindi kasi madali. I mean, for sure, along the way, you've had mga in-overcome, kumbaga, maybe sa research pa lang. What really keeps you motivated to push this further? Okay. Based po dun sa mga sinabi kanina, si Nutrifish po talagang gusto po namin na makatulong po sa mga sambayang Pilipino. Naging motivation ko kapag may nakikita akong isang bata na nadadialysis dahil nga sa mataas na or nagkakaroon siya ng diabetes or nagkakaroon siya ng mga kidney injuries or mataas ang presyon or high blood. Pag nakikita ko po yun, sana ma-commercialize na agad si Nutrifish kahit papaano makatulong po na mapababa yung mga pasyenteng ito. At the same time, makakatulong din po sa mga iba't ibang mamayang Pilipino, lalo na mga health conscious or meron ng mga dinaramdam para hindi na sila mahirapang magluto. At the same time, kahit busy sila, in instant, at least hindi masasacrifice yung nutrition pa. Tsaka I think talaga sir, no? Kasi I think yung mga ibang bata ngayon, nasanay na breakfast, Coke, tsaka junk food. Yes. And iniisip ng mga tao na normal lang yun. Yeah. I think may ganung thought yung sa ibang tao. Need nating mangyari na ang mainstream or ang iniisip nilang normal is Nutrifish, diba? Hindi Coke at junk food sa umaga. Sama. Pagkagising, Nutrifish. Yes po, yes. Yun ang po ang problema po natin. Talagang yung mga bata, kumbaga, naging, I don't know, para siyang, yun nga, sabi niyo Sir Johnny, talagang, kumbaga kapag fast food, masosyal. Which is wrong. Okay? Yung mga kumbaga kung ano yung nakikita lang natin dito or mga nutritious foods, hindi nila pinapansin kasi hindi daw social. Pero hindi cool. Hindi cool, tama. Pero ang hindi nila alam na yung mga nakikita lang natin or mga nutritious ay nandyan lang sa paligid po natin. Actually, may na-observe ako nung nagpunta ako. Hindi lang dito sa Bayambang when I go to other cities, places. Sobrang dami na nung mga and I think ito yung mga pumapatok. Yung mga maliliit na restaurant na ang pagkain is only wings, burger. Of course, masarap yung mga yan. Masarap yung mga yan. Tsaka magandang barkada, banding yung mga yan. Milk tea. Yes. Ako, honestly, na-fall din ako sa ganun trap eh. I mean, inaamin ko unhealthy din naman yung marami sa diet choices ko. Pero, kumbaga, sila yung pumapatok. Yeah. Sila yung okay na business. So, mas dumadami pa sila. So, pag dumami pa sila, wala ka ng choice. And parang, pag pinanganak ka or nagising yung consciousness mo na yun yung nakikita mo, isipin mo yun yung normal. So, yun yung nagiging mainstream. I think we have to turn that around in some way na ang mga maging patok, of course, hindi siya madali, pero yung mga maging patok na restaurant, establishments for barkada, banding, imbes na only wings, only fish. Correct. Only fish. Tama. Only fish or fish tea. Fish tea, yeah. Pwede rin natin gawin yan, mga ganyan. Sana mas, kasi talagang si fish ay rich in omega-3 at yung protein na. Ayun. Sige sir, last 3 startup slam book questions. What would you say is the biggest milestone achieved so far ni Nutrifish? So far, ang pinaka-biggest milestone from the product development with the prototype, yung kumbaga gusto na nilang i-adapt yung product with a much bigger na market po. Yung pinaka-milestone po nila. Pero ang pinaka-nakikita naming milestone ay matulungan po yung mga kabataan or lalong mga mamayang Pilipino na maging healthy. Kasi sabi nga na health is wealth. Yun po. What was the biggest challenge you encountered? Possibly marami. Okay lang i-share sir yung mga challenges. Yes,
Yes, challenges. Okay, so kumbaga nakakapaslaklat yan eh. Every word niya. Pinakaunang challenge namin, the time. The time, kasi talagang mahirap po talagang mag-develop ng product from the full-time faculty member. Nandun na rin po yung mga research, tapos yung iba't ibang mga extension. So, yun yung oras ang medyo talagang pinaka-challenge namin. Siyempre, medyo pamilyado na rin tayong mga tao. Pero sabi mo nga, sir, walang challenges kung if you are motivated na gawin yung isang gusto mo. Kumbaga, it is just a pastime. Kumbaga, gawin mo yung pastime para kahit paano na malilibang ka talaga or madidistress ka from your teaching loads and other responsibilities pa. May time ba, sir, na parang I'm not sure maybe sa process ng incubator or yung parang may deadline pero marami rin kayong ginagawa sa work. So, kailangan yung i-prioritize itong si Nutrifish. May ganun ba, sir? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Maraming mga time na ganun na talagang kailangan mong i-prioritize. Aside from or set aside yung ibang mga gawain mo para lang kumontinue yung pag-usad ni Nutrifish. Lalong-lalo ngayon, maraming gawain, accreditations outside and inside. Accreditation ng parang from university or from the college. So part din kayo dun? Opo, part din po kami doon. Sa College of Nursing? College of Nursing. Tapos, may admin, parang may admin work rin kayo. No? Parang doon siya sa admin work eh. Yes po, admin work din po, mga accreditation. Grabe, dami ginagawa. Yes, sir. At ngayon, dahil ako yung faculty president ng campus. Wow. Kaya, grabe si sir. Kaya yung time, sige na lang nakikita yung time. Aside from tulungan mo yung mga ibang faculty members, yun, talagang mahirap yung time. Then, aside from the time, yun yung monetary. The money. Kung paano, syempre may mga testing. May mga testing pa yung mga product. Tapos at the same time, yung registration. Tapos yung patent, pagpapatent. Pero I think may support naman sa incubator yan, sir? Yes. May support naman po sila. But ang support lang nila yung kumbaga, i-connect nila kami. But when it comes to the monetary, kumbaga mentorship lang talaga. It becomes your investment din talaga? Yes po. Ganun. Although at least sa inyo nakapangalan yung patent. Yes po, nakapangalan po sa ownership din nyo. Yes. So, patented, sir, ang Nutrifish? Yes po, ongoing na po. Wow. Galing din, no? So, research, patent. So, you're also an inventor. Filipino inventor. Yes, sir po. Yun po. Yun po yung pinaka-track po ni TBI para ma-protect din po yung mga product na galing po sa iba't ibang sa amin. Education is evolving, and so are we. Introducing School Tech by Edfolio, your all-in-one school management solution. Built for schools of all sizes, School Tech bridges the gap between school and learning management. Driven by passion, School Tech makes educational technology accessible, affordable, and easy to use for schools everywhere. With an integrated approach, School Tech simplifies management across different departments and enhances efficiency in operations. School Tech transforms the way schools manage, teach, and learn. School Tech, taking school management solutions to the next level. Running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com, guided by one of our top experts. Ito, sir, what is the greatest lesson that you have learned as a startup founder? Okay. Or para siguro advice that you can share to others. Lesson and advice that you can share to others. Okay. So, I am a nurse. Tapos, bakit nasa startup ako? Kumbaga ganun. Kumbaga, don't settle for your comfort zone. Kasi kapag nasa comfort zone ka, lulubog ka na dun. Okay? Parang lulubog na, dire-diretso ang lulubog doon sa comfort zone mo. So, you need another horizon para mas makita mo yung kung ano pa yung magagawa mo sa ibang field. So, ganun po talaga, china-challenge ko yung sarili ko.
Ayoko kasi talaga ng routine na ginagawa. So gusto ko may bago at may excitement para mas maganda po yung maging takbo ng buhay. Yeah po. So talagang the founder character. Yes po. and mukhang exciting nga sir, no, baka si Nutrifish marami pang ipanganak na mga products, na mga Yes form. po. We never know kung ano pang malamang marami pang hindi natin naiisip now or hindi pa nakakonsider now. Yes. Pero yun pala yung natural form or natural na maging product ni Nutrifish Yes in po. 20 years. Yes, in 20 years. Sana po magtuloy-tuloy po siya. Ayun, sige sir, thank you very much sa ating Yeah. usapan actually. It was very nice. Very good, very good. Yes po. And actually very exciting, no? Sana nga makatry ako ng Nutrifish and siguro pagbalik ko dito in 10 years, ma-interview kita ulit sir. Yes. Marami ng product si Nutrifish. Yes po, sana po sir. Babalik po tayo dyan. And thank you Sir Johnny and your team sa pagpo-promote po ng mga startups ng mga Pilipino. Kasi lahat po ang mga Pilipino, alam po natin na marami po tayong ideas. We just need some in other agencies and programs ng government para mas may sakatuparan and turn into product po. Yeah. And of course, thank you din sa mga startup founders of course at sa mga startup founders na hindi sumusuko at patuloy na motivated, no, Yes. sa paggawa ng innovations na makakatulong sa mga Pilipino and sa mga incubators, sa mga nag-enable kumbaga sa mga startups and nag-enable na yung mga ideas ay maging reality. Yes, na tama makakatulong sa mga tao. Ano lang sir, if our listeners want to know more about you or Nutrifish, so how can they find more information? Maybe you have social media or Yes, website or any contact that you want to give? Pwede po. Pwede nila po akong i-contact. Jumar Baratang po ang Facebook account. And you can connect also sa TBI Aliguas DOST sa PSU po para po makakonect po sila sa amin. Ayun, thank you very much, sir. Yes, Thank you. batch meron welcome po. Thank you rin po, Sir Johnny. Thank you. Thank you very much to our 68 patrons. This episode is super powered by Multibook Philippines, provider of cloud ERP and outsourced business services. As Lex PH Academy, our official e-learning partner, get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. Pahatid PH, B2B logistics solutions provider specializing in third-party logistics, micro-warehousing, and micro-fulfillment services. Digital Workforce Group, connecting Filipino professionals with global opportunities and helping businesses scale through recruitment, remote staffing, executive search, and more. Nascent Batteries, energy technology startup specializing in sodium-ion battery technology as a safer, more sustainable alternative to conventional batteries. Level Up Talent Solutions, delivering lean pro talents, highly trained, AI-ready, business-savvy professionals who plug into your operations and power your growth. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest-growing market insights tech company with its data gathering platform, Hustle PH. Cloud CFO, expert accounting, tax, and payroll services for SMEs and startups, using smart technology to deliver actionable financial insights. Architect Space Solutions, provider of ground station services, space data analytics, and technology supplies to grow the Philippines' role in the global space ecosystem. DV Code Technologies Incorporated, IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. Argum AI, make smarter decisions by presenting both sides of an issue as argued by two distinct AI models. Pixel by eClayman, turn content into opportunity, grow deeper connections, and earn more. Only with Pixel. Sign up at pixel.eplayment.co. School of Profits, Filipino-led community for aspiring freelancers, VAs, agency builders, and online earners, built to help you start, grow, and earn online together. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Smell Checks, streamline hiring and onboarding with automated background checks. This episode is powered by Nature Loop, Worldwide Shipping and Logistics and Starspree AI, Sirius MD, Airship Logistics, Pareto Consulting, Josie AI, Uplift Code Camp, Board Prep, Hanson Barley, East Point Business Outsourcing Services, Filipina Home-Based Moms, Alacon, Aquafeeds, One Algae, Grey Wolf Technologies, and Sugbodo. Support the podcast through the links in the description.